na po siya basta-basta dance group lang, hindi na siya work lang. Para magkakapatid na kapag may problema yung isa't isa, madidependehan mo yung kasama. Kaya sa mga family, kasi nga, yung oras na kami uuwi, pagod na, tapos another day, sila naman yung makita namin na kasama. Para mas yung nakakasawag ka pa yun. Kaya sawa ka na, wala kang choice. Nag-join kasi ako, nasa 40 plus na kami. Kasi sabay-sabay, pagkatapos namin mag-Bulaga, magtotok-tok-tok naman kami. So, sobrang dami namin nun. May show pa kami sa Zirco, tapos may days pa kami lahat. Yung sa aking pinakabunso, ang pakiramdam kasi since everyday nag-work kami, yung laging looking forward kami, mga ate ka na just in case na may support system talaga kasi doon. Actually, sa amin lahat kami magkakasundo. Kaya lang, nakahati kami sa grupo. Meron timbahay. Yung timbahay na pag may event, yan yung uwi kong May mga team labas. Team labas. After ng show, after ng rehearsal, then may mga nagala pa, nag-molly. Wala kayong pakialam, katulog namin 2 hours lang, 4 hours, basta makagala. Kami namang timbahay, gusto uwi-uwi na. Actually, nung nagkita-kita kami lahat, parang bumalik ako sa pagkabata. Siguro kung nasasabi ko po na mas malalim na kasi mga matured na, syempre din yung pagkawala ko ng mama ko ni Grace, nandun kami sa kanya na, happy naman, kaya mo yan. Alam na, yung mga advice po na pang matured na, di katulad dati na syempre bata ka, hindi mo alam na i-comfort yung naman yan. Kaya sobrang thankful din ito kasi ako na andyan po sila. Parang mga totoong kapatid ko. Ayan, nagpapaiyak ka. Ayun, na nagkaroon ako ng maraming kapatid at kapamilya na nagmamahal sa akin. Kasi pagka nag-uusap kami na mga personal na problems, ate mo naman. Kung ano lang, may kasi pagka may ganun ka ng issue sa mga family mo or personal, nag-a-advise na sila, ang ganda na ng mga naririnig mo, so nag-mature na nga sila. Yun yung malaking pinagbago din. Pwedeng maging lifetime po, syempre po, kung wala naman sa showbiz or wala naman may mga ganap na sa trabaho ganito, yung friendship manatili po, yung kapatiran manatili, sana life kayo praying. Pag-intervene si God na itong samahan namin ay hindi natatapos dito lang.
Pero aside from that, wala. And regrets, wala. Pero may mga times minsan na pag magtatanong yung mga ka-co-parents ko, saan ka high school, saan ka college. Kasi yung iba halos pare-parehas ng pinag-aralan eh. So parang wala kang masagot. Ang sinasabi ko is maaga akong magtrabaho. Ikaw? Minsan, di ba iniisip mo, ano ba yung feeling yung normal na ginagawa ng mga 16 to 20 plus years old na wala kang mabigat na responsibilidad. Kumbaga, yun minsan na iniisip mo, ano kayong feeling nun? Pero nabuhay ko yung pamilya ko at nabuhay ko yung sarili. Na hindi ko kailangan maghingi, hindi ko kailangan manghiram ng kung ano-ano sa ibang tao. Iniisip ko lagi, pag sumahod ako, bibigay ko sa mama ko, sa kasapata ko. Kasi nakikita ko nga yung mga kapatid ko na tumutulong sila. Eh, since bunso ako, tapos nakikita ko gusto kong gumaya. So yung feeling na yun, parang kaya ko palang tumulong sa age na yun. Yung pagiging self-love ko, number 1, nakatulong ako sa pamilya ko. Number 2, ang laki ng personal development actually. Sa confidence ko, yung dami kong na-explore na, ang dami pala akong talent sa pagsasayaw, may talent pala ako sa pag-arte, na ang dami kong discover sa sarili ko, being a sex. Isa pa yun, kaya pala namin umarte. Kasi nung nagbubulaga ako, parang yung mga ganun-ganun lang na yung mga segment natin, doon na kami umaarte. Pero nung nagkaroon ng Day 17, ayan, natuto ako umaarte. Pero habang tumatagal yung Day 17, yun na yung parang naging Training ground namin. Yun lang, sadly lang kasi during show, yun yung time na na-hospital yung mom ko. So, syempre the show must go on. So, hindi ko siya na-visit kasi may trabaho. So, namatay siya, hindi ko siya nakita because of work. So, pag nire-realize ko yun, parang may part sa puso ko na parang, dapat di na lang ako nagtrabaho. Siguro kung hindi ako nag-sex bomb, nasa hospital ako ngayon. Siguro kung hindi ako nag-work, kasama ko yung mama ko. Pero pag ngayon naiisip ko na, siguro ito talaga yung binigay ni God para sa akin. Ito talaga yung blessing ko sa buhay ko. So parang wala na talaga akong regret. Trabaho sa labas. Siguro sa Day 17 na taping din halos araw-araw. Siguro yung tatawag niya number 1 yung isip. Kailangan meron kang presence of mind palagi. Yung tatawag na hindi ka pwedeng basta-basta bibigay. Number 1 yung katawan mo. Number 2 yung utak mo. Number 3 yung pasensya mo. Kahit sabihin mo, magaling sila sumayaw, gumagaling pa. Kasi nga, disiplina sila and they're willing to do this training. Kaya kahit saan mo sila isawa, diba? Ganun nila kamahal ang kanilang talent. Hindi lang natitigil sa ganun. They grab all the opportunity ng may mga lessons na binibigay sa kanila ang focus team. Kaya ganyan sila natatag. Not only in their relationship but also doon sa craft nila. Being a sex bomber, kailangan matatag ka. Kailangan lagi ka lumalaban sa buhay. At hindi lang lumalaban, kailangan pag lumaban ka, positive yung utak ko na mananalo. Ganun ang sex bomber. Pwede kang makagod, pero bawal sumunod. Laban lang!